ituloy natin ang kwentuhan. Siyempre, with Sir Benny here. Oh, and ganda our rito, beautiful Chef Mads. Pero mas maganda pa rin ako sa kanya. Why? Siyempre, it's my day. Yeah, anyway. Pagbigyan ka na. Of course, Sir Benny. Yan. Yes, ang sarap dito, no? Dito sa Arena Waves Resort, dito sa Right. Philippine Arena. Napakaganda. Bisitahin po ninyo. Siyempre, at kasama natin ngayong umaga ang ating medical doctor na si Evangeline May Castillo Rubea, ayan, Yes. a registered medical technologist and a doctor of internal medicine. Ayan. Good morning once again. Good po. morning. Ayan. Morning, Doc. Good morning, Mads, and good morning. Kala ko Yan. contestant ng beauty Yung contest. talaga nanalo siya. Oh, talaga? Ay, Okay. ito proud na proud ka balento yan. From Tarlac. Wow, at doktor pa ha. At the same time. Yes. Fever. Galing, di ba? Ah, Tsaka okay. syempre kapapanalo lang ni Doc eh. Okay, congratulations, Doc. Doc. Maraming Congratulations. salamat. Ah. Congratulations. This is International Global 2025. Oh, Ah, this is just last international. year lang yun, ah. Oh, di ba? Anyway, this time, pag-usapan naman natin mula sa ating mga gadgets. Body reality check. Yan. Check, check, check. At syempre, sa ating mga alagang hayop. Yan. Or mga fur babies na. Okay. Sir. Mga away ka na naman. Fur. Yan. Yan. Correct ka dyan, birthday girl. Yes. Dahil ang summer heat ay hindi lang sa balat masama, No. kundi pati sa ating mga mata at gadget. Oo, at syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga pets na kasama natin sa mga summer outings natin. No? Summer reality check, panoorin natin ito. Summer na! Beach trips, road trips, at non-stop content creation. Pero wait lang! Ready din ba ang gadgets mo? Habang ini-enjoy mo ang init ng araw, ang phone, tablet, o laptop mo, pwedeng nahihirapan na din pala. Init, pawis, buhangin, at tubig, lahat yan tahimik na kalaban ng devices mo. So before ka mag-charge, mag-shoot, o mag-scroll sa ilalim ng araw, summer reality check muna tayo para hindi masira ang saya at ang gadget mo. Battery crisis. Ang battery ng phone mo, lithium-ion yan at pinaka-ion niya ng init. Sa loob ng sasakyan, pwedeng umabot ng 60 degrees Celsius. Isang oras lang na naiwan, pwede nang masira ang battery permanently. Charging trap. Galing ka sa init, tapos i-charge mo agad? Parang ikaw lang yan. Hinihingal na, pinapatakbo pa. Hintay muna ng ilang minuto, palamigin, bago isaksak o i-charge. The case trap. Yung makapal na phone case, parang jacket sa tag-init. Oo, protection siya, pero naiipon ng init sa loob. Kapag sobrang init ang phone mo, tanggalin muna ang case. The cooling fail. Huwag mong biglain ang pagpapalamig. Kapag direkta sa aircon o fan, pwedeng magka-moisture sa loob at doon nagsisimula ang sira. Waterproof myth. Waterproof daw? Oo, pero hindi ibig sabihin safe sa dagat o pool. Ang asin at chlorine unti-unting sumisira sa loob, lalo na sa charging port at seals. Sun damage. Max brightness ka na, tapos tutok pa sa araw? Delikado yan. Pwedeng mag-cause ng screen burn-in at bumagal ang phone mo. Rice myth. Nabasa ang phone? Bigas agad? Hindi na yan effective. Mas okay, patayin ang phone, patuyuin, at hayaan mag-air dry. Ay, Naman naku. pala. Kaya pala mabilis umuwi ng phone ko kanina. Hindi pala dapat ito basta-basta iniiwan. Yan, direct sunlight. Ganun pala yun. Oo, delikado yan. Pwedeng sanhin ng sunog. Sunog. Kaya, Especially in minsan- car, ha? Oo. Lalo ngayon, summer, di ba? Napakainit. Umiinit din yung Mga loob gadgets ng talaga kotse. natin. Kaya wag mag-iiwan sa loob Yes. ng kotse ng mga gamit. Yung katulad nga niyan, tanungin natin ang ating guest, no? Si Yeah. Doc, no? Di ba ang gadget, ano? Pagka sobrang mainit, mabilis na dedrain yung battery. Hindi nyo napansin Oo, niya, di ba? tama. Oo. Pagdating po ba sa katawan ng tao, Doc, nag-overheat din kaya ang tao? At kung oo,
paano natin yan maiiwasan? Lalo na sa Yes. ganitong, ang mga tao ngayon talagang Kailangan. pag summer ay pupunta yan sa mga resort. Lalo Malamig. na rito sa Arena Wave Resort sa Philippine Arena. Yes. No? O, yun ba, Dok, pagka ganun? Actually, Parang ang mga katulad. chances na pwedeng magkaroon ng overheat ang isang pasyente or ang isang tao is pwedeng environmental at saka pwedeng exertional. So yung environmental, katulad ngayon, it's summer and known naman na ang Philippines ay isang tropical country at malapit sa equator. Kaya napakainit talaga during summer. Direct sunlight. So, yun yung isang pwedeng possible cause. And yung another one is through exertional way. Yun nga, exercises, kapag nabibilad ka sa araw, nag-run ka, or any, extracurricular activities na under the sun. So, yun yung mga most common ways para mag-cause ng heat exhaustion. So, paano maiwasan yung, Dok? Anong dapat na malaman ng mga nanonood sa atin para kung sakali nga, Mag-aircon lalo na yung mga mahilig mag-jogging na nakasanayan nila, Mag-aircon ako dahil nga kaibigan. sanay na, biglang summer na pala, tuloy pa rin yung pag-jogging nila, Correct. ano yung mga Oo, dapat nilang tandaan? So, syempre, nandiyan yung number one, hydration tayo. Yes! Kanyo, ha? Gusto ko lang i-correct yung misconception about water intake. Kasi lagi nating nababasa at naririnig yung 8 glasses of water. Yes. Okay. Yes. Actually, may computation yan. So, kung hindi naman masyadong exertional ang mga activities mo, pwede tayo sa 30 to 35 ml per kilogram. Correct. So, halimbawa, you're Ilang kilo ba 50 ako? kilos. Oo. Pwede mo siyang i-compute 30 or 35 times your weight. Okay. Pero kung medyo exertional, pwede tayong tumaas ng 40 to 50 ml per Exertional means yun, masyado kang maraming ginagawa. Oo, wala naman. Nanonood sila ng depends. tapos. Depends. Katulad ko, tulog kayo. Oo, Konting tubig lang. Kasi magkakaroon tayong water retention, tama? medyo dehydrated. Dehydrated. Ako ganun din ako. Kung nauuhaw ako, doon ako, kapag wala akong ginagawa. Pero pag so, nag-exercise ako, sumayaw ako, yun. Inom. Bye. Ang isa pa kasing nagiging problem natin, itong mukhang induced way ng dehydration. Yung tinatawag nating behavioral thermoregulation impairment. Ito yung kapag sobrang busy tayo sa isang bagay, we delay drinking water. Okay. Pag na-busy tayo sa internet, Nalimutan na. na-busy tayo sa isang activity, yun, hindi na tayo umiinom ng tubig. Hindi napapansin, hours na pala. No? Oo, hours na Oo nga. patas. Eto na nga. Dok, para naman sa natin sa eyes. Yeah, sabi nga na, eyes are the windows of the soul. Kaya kailangan pangalagaan. Actually, ako talaga, may problema ako ngayon sa eyes. Lalo na mainit. Naluluha. Naluluha ako palagi. So, pag sobrang mainit. Hindi guys sa drama yan. Talagang Ako nasanay ka na sa drama. Advantage mo yan sa ano. Ganun ba yan? Sa acting. Anyway, maliban siyempre pag nag-shades tayo, di ba? Shades tayo, parang kulang minsan pag kahit na nag-shades ka, nano pa rin. Kung meron tayong sunscreen sa katawan na nilalagay, meron ba tayo pwedeng ilagay na eye drop sa mata na may sunscreen pa? Ganun? Actually, Di ba? walang eye drops na merong SPF protection na ibinibigay sa isang human being. But we use artificial tears na ginagaya ang component ng tears. Pero ang sinisave niya lang or ang pinoprotect niya is eye dryness. Ito po ay Nilulubricate siya. Nilulubricate Eh, paano siya. nga po daw pagka ako tulad ko, ganito, sobra, yung hindi ko na maiwasan sobrang mag-tiri-tiri eye drop ko, pero wala naman. So, pwede, if you're familiar with the 20-20-20 rule, like every 20 minutes, Yes. titingin ka sa malayo, around 20 feet, ng 20 seconds in order for you to rest. Kasi ang Dok, ang narinig ko before, dahil nga mahilig, ako nagpo-program, nagko-code ako ng mga robotics. Pagka minsan hindi ko namamalayan, masyado nang matagal ako nakatipid sa Oo nga pala. computer Sa screen, monitor, oo. minsan sa phone. Sabi, pagka daw after 1 hour, pipikit ng 20 seconds. Yes. Sabi na. Yun din. Totoo ba yun? 20-20 rule siya. Like 20. every 20 Hindi 1 minutes. hour. Okay. Pero, Kaya pala lumabo pa rin mata. Hindi kasi sa amin sa kusina din. Oo nga. Dahil sobrang... Ay, oo nga, yung kasi steam. usually, di ba, pag napapansin mo, sabi nila, mga chef daw, usually ang nagiging problema pag tumatanda sila. Paglabo ng mata. Kasi nga, mainit, steam, yung tawag dito, yung usok ng tawag dito, ng niluluto nila. Ang nangyayari sa kanila, diba? Yun yung nade-dehydrate. So, Dok, napapanahon din talaga. Ngayong summer nga, ang mga tao nasa labas, kahit na
tiis tiis enjoy na Yes. dahil nga common na sabing summer laging kailangan pumunta talaga sa mga pool. So yes. alam naman nilang iba na ang init ngayon compared before. So ano nai-apply ba yan, Doc? Yung 2020 rule Oo, na sa sinasabi. palagay ko. Pero kung minsan dahil sa sobrang enjoyment natin, Nakakalimutan. nalilimutan natin siya. So Oo. babalikan natin dyan yung behavioral thermoregulation impairment. Kasi yun nga, kadalasan pag nabibisi na tayo, nalilimutan natin mag-hydrate. Tama. It's very So habang nagsiswimming, 20 minutes, pikit muna. Papunta ka sa lilim. Anyways, Simple. Kaya ulat ka kasi para ma-hydrate. Well, anyway, sabi nga nila, Doc, hindi lang mata ng tao ang may 20-second rule. Tama ba? Panoorin natin ang 7-second rule para sa how ng fur babies natin. Isang napakalaking reality check para sa ating mga pet owners. And here you go. Watch this. Alam mo ba yung 7-second paw test? Ito yung simple way para malaman kung safe ba yung lalakaran ng pet mo. Ganito lang yan. Ilagay mo yung kamay mo sa lupa or asphalt for 7 seconds. Kung kaya mong tiisin, safe pa. Pero kung napapasok ka o hindi mo kinakaya, ibig sabihin sobrang init na. Delikado na sa paws ng aso o pusa mo. Tandaan, hindi porket kaya ng paa nila, hindi na sila nasasaktan. Sensitive din ang paw pads nila at pwedeng mapaso yan without you noticing it. Usually, pinakamainit ang ground from 10 a.m. to 4 p.m., lalo na sa concrete at asphalt. Mas okay din kung early morning or late afternoon, or sa may damo at may shade. Simple lang. If it's too hot for your hand, it's too hot for their paws. Habang nag-i-enjoy kayo sa bakasyon with your pet, lalo na sa beach or outdoor trips, may isang bagay kang dapat bantayan, ang paghihingal o panting nila. Normal lang ang panting sa dogs. Paraan nila ito para magpalamig. Pero may pagkakataon na nagiging warning sign na siya. So paano mo malalaman kung red flag na? Kapag ang hingal nila ay sobrang bilis at tuloy-tuloy, kahit nakahinto na o nagpapahinga, mag-ingat ka na. Pag sobrang haba na ng dila, halos nakalaylay at makapal na ang laway, posibleng na overheat na yan. Kapag napapansin mong nanghihina, nahihilo o parang disoriented, huwag mo nang i-ignore. Reminder lang, hindi tulad natin, hindi sila nagpapawis the same way. Kaya mabilis silang ma-heat exhaustion. Lalo na sa init ng panahon sa labas. So ano ang dapat gawin? Stop agad ang activity. Ilipat sila sa shaded or cool area. Painumin ng tubig, pakonti-konti lang, hindi biglaan. Pwede mo rin basain ng konti ang katawan nila, lalo na sa paws at belly para makatulong mag-cool down. At kung hindi pa rin bumababa ang hingal after a few minutes or may signs na ng weakness, dalhin na agad sa vet. Quick reminder, mas okay nang maagapan kaysa mahuli na ang lahat. So habang nagbabakasyon, enjoy, yes, but stay alert. Pag mainit ang panahon at hinihingal ang pet mo, baka naisip mo na, bigyan ko kaya ng ice water para mabilis lumamig. Myth iyan na pwedeng makasama kung hindi tama ang approach. Yes, pwedeng uminom ng malamig na tubig ang dogs, pero yung sobrang lamig o biglaang ice water, lalo na kung overheated sila, can shock their system. Imbis na makakatulong, pwedeng sumakit ang tiyan, ma-stress ang katawan, o mas lalong hindi maging stable ang condition nila. So ano ang tamang gawin? Kapag hingal na hingal ang pet mo, huwag agad ice cold. Start with room temperature water or slightly cool lang. Painumin sila ng paunti-unti, hindi yung biglaan o padamihan. Reminder lang, cooling down should be gradual, not instant. Quick tip, kung gusto mo pa rin gumamit ng yelo, okay lang. Pwede mo itong ilagay sa tubig para maging slightly cool, hindi sobrang lamig.
So tandaan, hindi lahat ng malamig ay mas okay. Sa pets natin, controlled cooling is the key, not shocking their system. Di ba? Napakasakit naman Hindi naman isipin natin din, alam na talaga. ganun yung mga Hindi ko, dogs, totoo yun. Minsan diba? Kaya ako minsan pagka hinahawakan ko yung alaga ko, Hindi i-check yan ko yung, dogs, sa mainit yung cats. chan nila, gano'n. So, lagyan ko ng konting ano eh. Yes. Especially Okay, hindi yung- namamalayan natin kasi Yung mga minsan, sahig, baka no? yun nga, yung pause ng floor. ating mga fur babies ay naiinitan na pala. So, dapat sana ay pinakikiramdaman din. Hindi yung como kayo naka Kaya nilalagyan namin na ng Ayun shoes. kayo sa akin sa shelf. Ay, naka-shoes yun sa akin. Naka-aircon din siya. Sa akin naka-shoes pag naglalakad while walking. Ako may portable aircon. Oo, Sa loob ako ng kanya. gano'n. Hindi, wala. Nakagano pa kayo ako po. Kayo ako. So yung Doc, yung cat namin, napapansin namin, pag nagko-cool down siguro siya, humihingal siya. No? Sa equivalent pala sa tao niyan, pinapawisan. Okay. So pero totoo ba yung sinasabi na kapag daw biglang tumigil yung pawis ng isang tao while nandito ka sa isang initan, kagaya nga na pagpunta sa mga swimming pool, kagaya dito sa Arena Waves Resort sa Philippine Arena, no? Ang sign daw ba yon na nag-overheat na yung internal organs pag biglang tumigil ang pagpapawis? Actually, depende Habang yan. It's a case-to-case basis. Kasi syempre, tayong mga tao, magkakaiba tayo ng percentage of water na kailangan sa katawan. So, it will always depend sa scenario at saka dun sa activity ng isang tao. O kasi sa pets gano'n. Oo. Tayo bang mga tao, pag akala natin na antok ka lang o pagod ka lang, yung pala, iba na pala. Nagiging ano na pala, nagiging cause na pala na may heat stroke ka na, hindi mo na mamaya, nahihilo ka na, gano'n. Kala mo parang Oo, akala mo, karaniwan ano lang. pa lang, sabihin, normal lang. Oo, tapos maya-maya pala, ano ka na. Iba na Oo, pala. inatake ka na pala ng heat stroke, gano'n. Ano ba yung mga science po ba doon? Actually, ang dapat nating bantayan kapag nagsususpecha tayo ng heat stroke, ayun na nga yung parang madaling mapagod ng isang tao, parang hapong-hapo na siya, no? Tapos kapag hinawakan mo siya, sobrang init. Actually, ang gauge mo dyan is kapag umaabot ang temperature ng isang tao ng around 40. So parang, doon mo masasabi na mukhang mag-heat stroke ko. Tapos, along with the 40. associated symptoms, Nang walang lagnat yun, ha? nang wala siya, Pero nang walang nag-40. lagnat. Okay. Pero actually, yun nga, pag napansin na ito, kailangan dalhin na siya sa pinakamalapit na hospital for proper assessment. Ayan, heat stroke. Pero alam nyo ba, mas ramdam ko yung mas mabilis akong makaramdam ng pagod pag direktang nakatayo sa simento o buhangin kumpara sa damuhan. May epekto po ba ito sa blood pressure natin? O kasi ngayon, puro beach nga, no? So, Yes, ano yan? yes. Kundi semento, buhangin. Buhangin. May heating Oo. Pag ginapin mo yung lumuhangin, masarap eh. Nalagay mo na yan. mainit. Yun pa, ano pa rin. Okay naman, kasi sa ano, bato. Actually, kapag tumapak tayo sa buhangin or sa concrete, meron tayong tinatawag na heat conduction. So, mas madaling pumasok yung heat kapag Sa katawan. galing makes sa katawan ng sense. isang tao kapag galing ay nakaapak ka sa concrete o kaya sa sand. In contrast sa grass, Grass. kasi ang grass kasi may moisture yan. So, kahit pa paano, may evaporating or cooling effect kapag Nice. Kaya pala yung nag-deep tayo sa pool kanina nung Oo. sobrang init, parang nabawasan Oo, nyo. nabawasan. At binasa mo kami. Kaya nag-enjoy nga ako. Naluluko nga yung tubig. Di ba? Sarap nga eh. Yan. Anyway, nag-enjoy naman tayo. Anyway, yung mga, thank you po, Doc, Evangeline, yan for the Maraming time. And baka may gusto kang batiin or shout Yes. out. Once again, congratulations. Maraming Yes. salamat, Sir Benny. So, gusto ko pong batiin ang aking Mrs. Philippines International Family, ang aking international organization, Mrs. International Global, ang aking very supportive family na laging nandyan tuwing may mga, shoots, tutorials, and gusto ko rin pasalamatan si Kel Caluyot and PJ Yumol Castro for doing my makeup kahit sobrang aga galing from Yeah. Tarlac. Wow. They were able to cater what I need